Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan iminungkahi ni Bailin sa kanyang master na si Lim Yuan na sumakay na ito sa kanilang sasakyan, dahil sa ngayon ay pupunta na sila doon sa Blackwater Prison. Sa pagpapatuloy, dito ay ipinakita sa eksena ang Blackwater Prison underground auction venue na dinaluhan ng maraming mga mayayaman na tao sa kanilang fortress, at dito ay makikita itong isang lalaki na tinanong ng isang babae na kung bakit ito nandito. Dahil siya ay nakakuha lang ng impormasyon galing sa dark web at gumastos siya ng 300,000 para lang makakuha ng entry ticket. Sagot naman sa kanya ng lalaki na siya ay walang nagastos para makakuha ng entry ticket, dahil sa katunayan humingi lang siya ng ilang pabor sa kanyang ama para makakuha ng entry ticket, at sino din ba ang nakakaalam kung saan kinuha ng Blackwater Prison ang ganitong inspirasyon nila sa pagkakataon na ito, at isa pa kinuha din ng Blackwater Prison ang mga magagandang bagay mula sa mga bilanggo. At sa ticket sales pa lang ay malaki na ang kanilang kikitain. Sinabi din nitong isang lalaki na mayroong suot na kwintas na ang bagong warden daw dito sa Blackwater Prison ay talagang isang negosyante. Sagot naman ng isang lalaki sa kanyang likod na ang bagong warden ay parang isang babae na mahina ngunit siya ay mataas at makapangyarihan katulad ng isang reyna. Sa kanila raw kasalukuyan na katayuan ngayon ay hindi nila maabot ang bagong warden. Samantala makikita naman si Bailin dito sa loob ng VIP room na mayroong ibinigay na isang catalog kay Lin Yuan. Sinabi pa niya kay Lin Yuan na ito raw ang catalog sa magaganap na auction, pakiusap tingnan ito ng kanyang master. Nang nasa kamay na ni Lin Yuan ang catalog na ibinigay sa kanya ni Bailin ay nagsaad siya kay Bailin na bukod pa raw sa mga kayamanan na kanilang inihanda mula sa Blackwater Prison ay nakuha din niya ang ilang mga loot mula sa ilang mga major crime organization. Ang kanya raw nagawa ngayon ay hindi na masama. Sagot naman ni Bailin sa ating bida na nakapanghikayat raw siya na isama ang iilang mga bagay na gusto ng kanyang master na kanyang makita sa magaganap na auction. Sa sinabi ni Bailin ay napapaisip si Lin Yuan na kanyang sinaad kay Bailin na magaling raw ang kanyang nagawa sa panahon na ito ngayon, at ang kanilang pangunahing layunin ay makakuha ng mga pondo para magkaroon ng Blackwater Prison ng isang S-class na metal beast, pero kung makakuha din siya ng mga item na matagal na niyang ninanais ay mas lalo itong maganda. Sa sinabi ni Lin Yuan na gusto niyang makuha ang mga item na matagal na niyang gustong makuha ay ipinaalam sa kanya ni Bailin na sa mga item daw na gustong makuha ng kanyang master ay natitiyak niya na maraming tao ang gusto din na makakuha nito. Hindi raw niya natitiyak na mananalo sa bid ang kanyang master para makuha ang item na kanyang ninanais, at kapag makuha ng iba ang item na ninanais ng kanyang master ay wala na siyang magawa kung hindi kanyang patayin ang tao na makakuha ng item. Pinigilan naman siya ni Lin Yuan dahil hindi na raw yun kinakailangan dahil kapag kanya silang papatayin ay masyadong maingay, at baka mabisto pa sila sa kanilang relasyon, at saka masaya siyang pinapanood kapag patas ang magaganap na auction dito sa Blackwater Prison, kung kaya hayaan na lang siya ni Bailin na sumali sa auction bilang isang ordinaryong bidder. Makalipas ang ilang sandali ay makikita si Bailin na nagbigay ng talumpati sa lahat ng mga dumalo sa magaganap na auction dito sa Blackwater Prison. Sinabi pa niya sa lahat ng mga dumalo na welcome daw silang lahat dito sa Blackwater Prison, ang lugar nila ngayon ay ang ika-15 na Forbidden Land ng Law of Order. Ang kanilang ginanap na seremonya ngayon ay isang piging ng kayamanan ng pagtatapos ng mundo mula sa kadiliman. Kahit anong gusto nilang kayamanan ay makukuha nila dito sa Blackwater Prison. Habang nagsasalita si Bailin ay nagsalita itong matabang lalaki sa kanyang kasama kung napansin daw ba nila na masyadong namamaga ang tuhod ng Diyosa ng Blackwater Prison. Sa tingin niya parang nanggaling siya sa matagal na pagkakaluhod. Nainis naman sa kanya ang kanyang isang kasama na lalaki na kanya itong sinigawan na kung wala na raw ba sa matino ang kanyang pag-iisip, dahil ang katulad ng warden na mas mataas pa sa kanila ay hindi mapapaluhod ng ibang tao. At sa tingin din niya na nabangga lang ang kanyang tuhod sa isang matigas na bagay, samantalang itong babae naman ay kanya silang pinapatahimik dahil hindi raw niya maririnig ang mga talumpati sa auction. At dito makikita na ipinalabas na nga ang unang item sa auction. Sinabi pa ni Bailin sa lahat na ang unang item daw ay nasa kamay na ng kanilang host. Matapos magsalita si Bailin ay kinuha na nga ng host ang takip ng unang item. Ngunit ang unang item pala na kanilang ipinalabas ay isang matandang lalaki na nakagapos sa wheelchair. Nang nakita ng mga tao ang unang item sa auction ay hindi sila makapaniwala dahil bakit isang matandang lalaki ang unang item na ipinalabas sa auction. Sino raw ba ang magiging interesado na kumuha sa isang matandang lalaki sa auction? Sa kabila ng pag-uusap ng mga tao ay nagsalita sa kanilang lahat ang host na hayaan muna raw nila siya na kanyang ipakilala ang unang nasa auction. Siya ay si Dr. Mark, isang preso sa death row na nakatakda sa electric chair bukas ng madaling araw.
Dahil dito ay nagalit ang mga dumalo sa auction dahil ang matanda daw na nasa auction ay isang cannibalistic serial killer na nakagawa ng 18 na murders. Paano raw ba nila naisali sa auction ang ganitong klaseng tao? Sinabi din ng iba na kaya daw siguro naisali sa auction ang matanda dahil hindi pa siya nagkamali sa kanyang mga surgery dito sa mundo ng apocalypse kung saan ang bawat tao ay natatakot sa kanilang kamatayan. Ang isang top-tier surgeon katulad niya ay sulit sa auction. Kaya sinisigaw ng ibang tao na ang matanda daw sa kanilang pamilya ay naghahanap ng heart surgery, kaya kanyang inaalok para sa kanya ay 2 milyon. Hindi naman nagpapahuli itong isang matanda dahil nangangailangan daw siya ng spinal surgery, magbibigay daw siya ng 3 milyon para kanya lang makuha ang matanda na nasa auction. Pero nakangiti lang naman na humingi ng paumanhin sa kanila ang host dahil magsisimula daw ang kanilang bid para sa isang top-tier surgeon na si Dr. Mark ay nagkakahalaga ng 50 milyon. Dahil sa halagang ibinigay ng host bilang paunang bid sa auction ay hindi makapaniwala ang mga tao na masyadong natulala, dahil masyado raw itong magastos. Ang bid para sa isang top-tier surgeon ay nagsisimula sa halagang 50 milyon. Paano raw ba ito nangyari? Pero kahit na ganoon ay nagsalita naman itong lalaki na mayroong hawak-hawak na tungkod, isa sila sa 10 pinakamahusay na pamilya sa buong fortress, siya ang head ng pamilyang Wu na si Wode. Sinabi pa niya na ang kanya raw anak ay nagdusa sa malaking pinsala sa kanyang utak doon sa abyss, kaya magbid siya ng 50 milyon para kay Dr. Mark. Hindi naman nagpapahuli itong babae na ang CEO ng Shining Era Medical Group na si Shubing dahil para daw sa kapakanan ng kanilang Shining Era ay kinakailangan nila ng isang top-tier surgeon, kaya magbid siya ng 55 na milyon para kanyang makuha si Dr. Mark. Ang ibang mga tao naman na dumalo ay mas lalo pa nilang nilakihan ang kanilang bid para makuha lang nila si Dr. Mark hanggang umabot ang kanilang bid ng 60 na milyon. Hindi na nga makatiis ang head ng pamilyang Wu dahil nagbid siya ng 80 na milyon para mapabilang lang si Dr. Mark sa kanilang pamilya. Inis pa niyang sinabi sa lahat na pakiusap sana maintindihan nila siya dahil kinakailangan ng isang top-tier surgeon ang kanyang pinakaminamahal na anak, kaya huwag na nilang taasan ang bid. Sagot lang naman sa kanya ng CEO ng Shining Group Era na kung gusto raw niyang maligtas ang buhay ng kanyang anak ay siya naman ay gustong iligtas ang sangkatauhan sa tulong ni Dr. Mark kaya magbid siya ng 85 na milyon para mapasa kanila si Dr. Mark. Dahil mas tinaasan pa ng CEO ng Shining Group ang kanyang bid para makuha si Dr. Mark ay hinampas ng napakalakas ng head ng pamilyang Wu ang kanyang tungkod sa sahig dahil sa sobrang inis. Seryoso pa niyang sinabi sa CEO ng Shining Group na kung ganoon daw ay gagawin niyang doble ang kanyang bid sa halagang 170 na milyon, kung sino man daw ang maglakas na loob na harangan ang buhay ng kanyang anak ay kanya pa itong tatapatan. Dahil doon ay lumabas ang maraming pawis sa mukha ng CEO ng Shining Group na masyadong naghihinayang sa pagkatalo niya na makuha ang matandang top-tier surgeon, at nasabi na lang niya na itong Blackwater Prison daw ay nakakuha ng malaking jackpot. Ang isang zero-cost na bilanggo ay nakakuha ng halos 200 milyong halaga. Sa pagkapanalo ng head ng Wu family ay binabati naman siya ng host dahil sa kanyang pagkapanalo sa unang item sa kanilang auction, ngayon ay mapapasa kanila na si Dr. Mark, at paalala si Dr. Mark ay isang mental state highly unstable, pakiusap gamitin siya ng maingat. At ang susunod na item na kanilang ipapalabas ay ang pangalawa, pangatlo at pang-apat. Ang pangalawang item ay isang puso ng superhuman na kakaproseso pa lang, ito ay isang perpekto sa katawan na makapagbibigay ng Tier 3 eyes ability kapag ito ay na-transplant sa katawan. At ang pangatlong item ay isang babae na bilanggo na mayroong kakayahan na hypnosis, siya ay 3 taon na nagsisilbi bilang espesyalista para sa insomnia ng mga mayayaman. Ang pang-apat na item ay isang hotel na pagmamay-ari ng isang death row inmate. Ito ay mayroong built-in top-class club at refuge-level defense system, perpektong shelter ito sa ganitong apocalypse na mundo. Ang bawat isa sa mga item na kanyang nabanggit ngayon ay magsisimula sa 1 milyon na halaga. Matapos ipaliwanag ng host ang bawat isang item na nasa auction ay nagsitaasan ng mga kamay ang lahat ng mga tao dahil silang lahat ay gusto nilang makuha ang item, at ang iba din ay nagbigay ng alok na 30 na milyon para kanyang makuha ang 3 item ng sabay. Sa mga kaganapan ay napangiti si Bailin dahil nakita niya ang kanyang master na natuwa sa kinalabasan ng kanilang isinagawang auction. Sinabi pa ni Lin Yuan kay Bailin na hindi na raw masama ang kanilang kinita dahil malayo na sila sa halagang 300 na milyon na kinakailangan para sa security deposit para sa pagkulong ng isang S-class metal beast. Sinabi din ni Lin Yuan kay Bailin na matalino raw ang kanyang pagpili ng mga item para kanilang ilagay sa auction.
ang ganito raw na negosyo ay talagang biyaya mula sa itaas. Dahil sa labis na papuri ni Lin Yuan sa mga nagawa ni Bai Lin ay masyadong namumula ang mukha ng dalaga na parabang nahulog na ang kanyang loob kay Lin Yuan, at nagpapasalamat din siya kay Lin Yuan dahil masyado raw nasiyahan ng kanyang master sa mga regalo na kanyang inihanda para sa kanya, at maaari din daw na subukan ng kanyang master ang mga regalo na kanyang inihanda anumang oras. Pero bigla na lang natulala si Bai Lin na nakaramdam ng takot dahil mayroon siyang nararamdaman na kakaiba sa kanyang paligid, dahil pala masyadong nagalit itong alagad na gagamba ni Lin Yuan dahil napansin niya na inaakit ni Bai Lin ang kanyang master. Agad din naman pinapahinahon ni Bai Lin ang babae na gagamba na kanya itong sinabihan na huwag raw itong magselo sa kanya, dahil parehas naman silang dalawa na pagmamay-ari ng kanilang master, kaya huwag niyang kunin ang kanilang master sa kanyang pangsarili. Si Lin Yuan na nakikinig sa dalawa ay kanila silang pinapatigil, sinabi pa niya sa dalawa na kinakailangan na kanila munang talakayin ang kanilang mga negosyo. Sabi naman ni Bai Lin kay Lin Yuan na katulad daw sa mga binanggit sa kanya noong nakaraan ng kanyang master na ang unang item ay mapapanalunan ng Wu family. Ang pamilyang iyon ang pangunahin na taga-suporta ng Fire Dragon Dojo, natitiyak din niya na malaki ang mababawas sa budget nila para suportahan ang dojo sa ngayon, pero ang mas importante pinilit nilang kunin ng isang demonyong doktor, dahil sa pangyayari na yun ay nakagawa sila ng mga kaaway galing sa auction, at ang doktor na yun ay magiging sanhi sa kanilang mga problema sa hinaharap. Ang pamilyang Wu ay pumasok sa malaking gulo na inihanda mismo ng kanyang master. Tugon naman ni Lin Yuan kay Bai Lin na sa sandali raw na kanilang sinuportahan ang Fire Dragon Dojo, ay ang kanilang kapalaran ay napagpasyahan na, alin din kaya ang mga item na naglalaman ng mga materyales na kailangan para makapag-evolve ang Abyssal Silver Spider. At nagsalita na nga ang host sa lahat ng mga tao na dumalo sa auction na ang susunod daw na kaganapan ay ipapalabas ang isa sa pinaka-highlight na item sa kanilang auction. Ito ay ang Blood Arhat statue na nanggaling sa Hidden Thieves Group. Ito ay gawa mismo ni Hong na isa sa pinakamagaling lumikha ng obra maestra dito sa Apocalypse na mundo. Bukod sa masining na halaga nito, ay ang pangunahing tungkulin nito ay nakapagbibigay ng enerhiya sa pag-cultivate sa loob ng 300 metrong radius. Maraming mga dojo ang karaniwan na walang ganitong item. Ang ganitong item ay pangarap ng mga dojo at maging ang mga noble na pamilya, kaya ngayon magsisimula ang kanilang bid sa halagang 50 milyon. Pahabol pa na sabi ng host sa lahat ng mga tao na dumalo sa auction na ito din daw ang kanilang tatandaan na ang item na ito ay maaring magsanhi ng pag-evolve ng ilang mga halimaw, kaya mag-ingat silang lahat sa pagtago ng item na ito kapag sila ang makakuha. Matapos ipaliwanag ng host kung anong gamit ang susunod na item na kanilang ipapalabas ay nakangiti na lang itong lalaki na nanggaling sa Thunder Ability Dojo na ang isa sa 9th Disciple Awaken na si Zhao Yuan. Nasabi na lang niya na ang item daw na ang Blood Arhat ay magandang pangregalo para siya ay makapag-propose kay senior sister Ning Zuan, natitiyak daw niya na ang pamilyang Ning ay hindi tatanggi sa kanyang ibibigay na regalo. Samantala nagsalita naman itong lalaki sa kanyang kasama na babae na si Zhao Yuan ang nanalo sa bids ng huling ipinalabas na item na ang pangalawa hanggang pang-apat. Ang Zhao family ay tiyak na isa din sa pinakamayamang pamilyang marangal dito sa Fortress. Tugon naman sa kanya ng babae na narinig daw niya na mayroon ng marriage arrangement ang Zhao at Ning family, pero si Ning Zuan ay hindi pumayag sa kanilang kasunduan. Sa pamamagitan daw nitong Blood Arhat ay malamang pipigilan si Ning Zuan ng kanyang pamilya na hindi pumayag sa kasunduan ng dalawang pamilya. Habang nagpapasarap itong si Zhao Yuan sa tabi ng isang magandang babae ay masaya niyang iniisip na si Sister Ning daw ay masyadong tanga dahil nakipag-away pa siya sa Fire Dragon Dojo para lang sa isang walang kwentang mahina na lalaki na si Lin Yuan. At mabuti na lang mayroon siyang koneksyon kay Huang Long, sa ganoon daw na paraan ay siya na mismo ang maghahatid kay Lin Yuan doon sa Fire Dragon Dojo para doon na nila asikasuhin si Lin Yuan. Kapag mangyari ang mga bagay na yun ay sigurado na magiging mapanatag na ang lahat, kaya sa ngayon ay kanya munang kukunin ang Blood Arhat at tatapusin na ang pakikipag-ugnayan sa Ning family. Habang makikita naman si Lin Yuan na seryoso niyang tinitingnan si Zhao Yuan sa loob ng VIP room na kanyang iniisip na matagal daw niyang hinihintay dito ang kanyang dating senior brother na si Zhao Yuan, ngayon ay welcome siya sa kanyang inihanda na laro para sa kanya. At naalala ni Lin Yuan noong kalahating taon na ang nakalipas doon sa Abyss Plaza. Dito sa Thunder Dojo Trial Team, makikita dito ang maraming mga disciples na nakapila sa harapan ng Thunder Dojo na naghahangad na mapabilang sa Thunder Dojo. At isa na din si Lin Yuan ang lumahok sa Thunder Trial Team.
At napamura na lang itong lalaki na nasa kanilang likod dahil gaano raw ba sila katagal na nakaluhod dito sa labas. At magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin dumating dito ang ikasyam na senior brother na namumuno sa kanila dito. Sabi naman itong isang lalaki sa tabi ni Lim Yuan na minamaliit raw ba silang lahat dito ng ikasyam na senior brother dahil magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpakita dito. Habang nagsasalita pa itong lalaki sa likod dahil sa sobrang inis ay nagulat naman itong isang lalaki dahil mayroon siyang nakita sa kanilang harapan. Ang kanya palang nakita ay itong si Zhao Yuan na nakalutang sa kanilang itaas. Habang si Lim Yuan naman ay seryoso niyang tinitingnan si Zhao Yuan na biglaan na lang lumitaw sa kanilang itaas. At ang dalawa naman na kanyang katabi ay biglang napatigil sa kanilang pagsasalita dahil nakaramdam sila ng takot. Mayabang pang sinabi ni Zhao Yuan sa lahat ng mga disciple na dumating na daw siya dito kaya huwag silang magsalita ng kung ano-ano sa kanya kung hindi kanyang puputulan ang kanilang mga dila, at pasensya na din dahil matagal siyang nakapunta dito dahil siya ay nakatulog. Sa mga binanggit na mga salita ni Zhao Yuan ay nasabi na lang nitong isang lalaki sa likod. Kaya lang naman siya matagal nakapunta dito dahil abala siya kagabi sa pakikipagtalik sa mga babae, habang itong isa naman ay lumabas ang pawis sa kanyang mukha dahil kung sino man daw ang nais na punahin ang ginagawa ng ikasyam na senior brother ay agad niyang papatayin. Dito ay natatawa na nagsalita sa lahat si Zhao Yuan na kanyang minumura ang mga disciple na kanyang pinamumunuan dahil ang lakas daw ng mga loob nilang lahat. Kailan daw ba kaya sila paparusahan ng kalangitan, at huwag na din silang magalit sa kanya dahil lumuhad lang sila dito ng matagal. Iyon ay nararapat lang sa kanila dahil silang lahat ay mga walang kwenta. Dahil sa kadahilanan na ang katulad niya na nagising ang kapangyarihan na ipinanganak sa marangal na angkan ay hindi nararapat na makihalubilo sa mga taong mga mabababa, dahil isa lang silang mababang tao na nagising lang ang mga kapangyarihan, at ang mga mababang tao na nagrereklamo sa isang Diyos katulad niya ay nararapat lang na kanya silang parusahan. Silang lahat na pumasok lang sa pagsubok ay hindi kailanman magkakaroon ng karapatan na magalit sa isang Diyos katulad niya. Dahil sa mga binitawan na mga salita nitong mayabang na si Zhao Yuan ay masyadong nagalit sa kanya si Lim Yuan na hindi maalis ang kanyang tingin kay Zhao Yuan. Idinagdag pa sa kanilang lahat ni Zhao Yuan na ito lang daw ang kanilang tatandaan, na ito na ang kanyang huling babala sa kanilang mga mababang tao, at nalaman din niya na ang kanyang senior sister Ning ay magiging parte din sa trial na ito. Itatak nila ito sa kanilang mga utak na si senior sister Ning ay sa kanya lang, sila raw na mga basura ay dapat lumayo sa kanya at lalong-lalo na huwag nilang isipin na magiging sa kanila si senior sister Ning. Matapos banggitin ni Zhao Yuan ang salitang iyon ay bigla na lang nagkaroon ng malaking pagsabog kung saan nakaluhod ang mga maraming disciples. Ang may kagagawan pala ng malaking pagsabog ay itong mayabang na si Zhao Yuan. Sinabi pa niya sa lahat na wala raw siyang pakialam sa kanilang mga walang kwentang buhay. Ang ibang mga disciple na hindi nadamay sa atake ng mayabang na si Zhao Yuan ay nakaramdam ng matinding takot nang kanilang nakita ang kanilang maraming mga kasamahan na agad nawala ng buhay dulot ng atake ni Zhao Yuan. Masaya pa na sinabi ni Zhao Yuan sa mga naiwan na mga disciple na ang mga namatay daw ngayon na kanilang mga kasamahan ay iyon na talaga ang naghihintay sa kanila ang kamatayan, sa mundong ito ay walang makakatalo sa kanya sa anumang bagay. Sa kasalukuyan ay bumalik ang eksena sa nagaganap na auction sa Blackwater Prison. Dito ay makikita si Zhao Yuan na mayabang na nagsalita na ang mga walang pangalan ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na makatapak man lang sa entablado, dahil anumang gusto niyang kunin ay walang sinuman ang makakahadlang sa kanya. Nagsalita naman itong CEO ng Shining Group na mayroon daw nagbid ng 60 na milyon para sa Blood Arhat, kaya ang kanilang top rehabilitation center ay magbibigay ng 65 milyon. Nagsalita naman itong batang lalaki na si Liang Jin, na nanggaling sa Blood Museum na ang kanya raw private collection ay magbibigay ng 70 na milyon para sa Blood Arhat. Pero kampante lang naman na nagsalita itong si Zhao Yuan na magbibigay siya ng 100 na milyon para sa item, maging ang kasama na babae ni Zhao Yuan ay nagulat sa laki ng bid ni Zhao Yuan. Itong isang babae naman ay hindi makapaniwala sa laki ng halaga ng mga item dahil ito na raw ang pangatlong item ang umabot ang halaga sa 100 na milyon. Itong lalaki naman ay kanya na lang nasabi na ang yaman raw talaga nitong Zhao family dahil kahit saan sila magpunta ay ramdam talaga ang kanilang presensya. Ang CEO ng Shining Group ay agad nagbid ng 110 na milyon para sa item dahil ang kanila raw Shining Group ay matagal nang gustong makuha ang Blood Arhat. Hindi naman nagpatalo si Liang Jin ng Blood Museum dahil agad siyang nagbid ng 110 na milyon para kanyang makuha ang item. Sinabi pa niya sa lahat na ang item daw na ang Blood Arhat ay para lang sa kanya. Pero natatawa lang naman na nagbid si Zhao Yuan ng 200 na milyon para sa item.
Sinabi pa niya kay Liang Jing na ang kanya raw private museum ay isa lang base ng mga assassin, subukan lang niya siyang galitin dito ay kanyang tinitiyak na kanyang wawasakin ang kanyang base. Pahabol pa na sabi ni Zhao Yuan sa CEO ng Shining Group na kanya raw sinuri ang kanyang buong budget ay doon nalaman niya na nagkakahalaga lang pala ito ng 170 na milyon. Paano raw ba siya maglakas ng loob na labanan siya dito sa auction? Sa binanggit na mga salita ni Zhao Yuan ay lumabas ang maraming pawis sa mukha ng dalawa na nakaramdam ng pagkabigla at takot sa mga pangbabanta ni Zhao Yuan sa kanila. Natatawa pa na sinabi ni Zhao Yuan sa kanilang dalawa na sinabi na raw niya sa kanila kanina pa na kung ano ang kanyang gustong makuha ay walang sino man ang gustong makaagaw sa kanya. Dahil wala nang sino man ang gustong lumaban kay Zhao Yuan para makuha ang item ay natatawa na lang itong babae dahil si Young Master Zhao daw ay kanya nang napagtagumpayan ang bid. Habang itong lalaki naman sa kanyang likod ay napakamot na lang sa kanyang ulo dahil katulad daw sa kanyang inaasahan na walang makatalo sa mayabang na halimaw na si Zhao Yuan. Pero masyadong nagulat ang lahat ng tao sa auction dahil nagsalita sa entablado si Bailin at ito ay humihingi ng paumanhin sa kanilang lahat dahil ang bid daw para sa item ay hindi pa dito natatapos, dahil ang tao na nasa kanilang VIP room ay nagbid para kanyang makuha ang item. At dito makikita si Lin Yuan na nasa loob ng VIP room na nagbid ng 201 milyon para sa item. Nang nakita ni Zhao Yuan na nagbid ang tao na nasa VIP room ay agad naman niya itong tinapatan ng 220 na milyon para hindi na makahabol sa kanya ang nasa VIP room para makuha ang item. Pero kahit na ganun ay tinaasan lang ito ni Lin Yuan ng 1 milyon para hindi ito makuha ni Zhao Yuan. Dahil sa bid ni Lin Yuan ay masyadong nainis itong si Zhao Yuan dahil parang sinasadya daw ng tao na nasa VIP room na taasan ng 1 milyon ng bid para siya ay inisin. Wala raw bang gagawin para dito ang mga organizer dahil halata naman na iniinis lang siya ng tao na ito. Pinaliwanag naman ni Bailin sa kanilang lahat na ang ginawa raw ng tao na nasa kanilang VIP room ay hindi paglabag sa batas dahil pasok pa naman ito sa kanilang ibinigay na requirements dito sa kanilang auction. Sa paliwanag ni Bailin ay masyadong nainis itong si Zhao Yuan na wala nang nagawa kung hindi mas tinaasan pa niya ang bid hanggang umabot ito sa 250 na milyon. Pero katulad pa rin ng nauna ay tinaasan lang ito ni Lin Yuan ng 1 milyon para hindi makuha ni Zhao Yuan, kaya muli na naman nagbid si Zhao Yuan ng 260 na milyon para hindi makahabol ang ating bida sa bid. Sa palitan ng dalawa ng bid ay umabot na ang halaga ng item ng 300 na milyon, pero kahit ganoon ay patuloy pa rin na tinaasan ni Lin Yuan ng 1 milyon kung anong halaga ang ibibigay ni Zhao Yuan. Sa mga kaganapan ay lumabas ang pawis sa mukha ng mga tao na nasa auction dahil hindi sila makapaniwala sa laki ng inabot na halaga para lang sa isang item. Hindi na nga makatiis itong si Zhao Yuan sa sobrang inis kung hindi tinanong niya ang tao na nasa VIP room kung sino raw ba ito. Hindi ba niya alam na dito sa buong fortress ay malaki ang impluensya ng pamilyang Zhao, at ang item na kanilang pinag-aagawan ngayon ay mayroong kinalaman sa marriage alliance sa pagitan ng Zhao at Ning family. Kinakailangan niya talagang mapang-asawa si senior sister Ning, kung maaari ay tumigil na ito sa pagbid para sa item. Pero tumugon lang naman sa kanya si Lin Yuan na nasa loob ng VIP room na kung sino raw ba siya para mag-demand sa kanya, dapat magpakita siya ng respeto sa kanya. Dahil sa binanggit na mga salita ni Lin Yuan ay hindi na nga makatiis itong si Zhao Yuan kung hindi nagpapalabas siya ng kanyang kapangyarihan upang kanya nang atakihin ng tao na nasa VIP room. Sinabi pa niya kay Lin Yuan na kung alam daw ba niya kung ano ang sasapitin kapag kanilang ginalit ang isang tao na nag-awaken, dapat alam na niya kung ano ang mga resulta kapag nagagalit na siya. Pero napatigil sa pagpapalabas ng kanyang aura itong si Zhao Yuan na masyadong nagulat dahil bigla na lang siyang pinapalibutan ng mga sundalo ng Blackwater Prison upang siya ay pasabugan kapag maglakas ito ng loob na manggulo sa nagaganap na auction. Seryoso pa na sinabi ni Bailin kay Zhao Yuan na ang lugar daw na ito ay ang Blackwater Prison. Sila ay mayroong sariling batas dito. Kahit isa pa raw siyang nag-awaken ay kapag lumabag siya sa kanilang mga batas dito ay talagang pasasabugan nila siya ng black radiation na mga bala ng baril hanggang siya ay mawalan ng buhay. Kung muli na naman daw siyang magkaproblema ay kanila na siyang tatanggalin dito sa auction at mawawala na siya ng karapatan para makapagbid ng mga item. Dahil sa pagbabanta ni Bailin kay Zhao Yuan ay wala na nga nagawa itong si Zhao Yuan kung hindi nang gagalaitin na lang ito sa galit, na muli na naman nagbid ng 500 na milyon para mapasa kanya ang item. Samantala makikita naman dito sa loob ng VIP room si Lin Yuan na seryoso niyang iniisip na sa wakas raw itong si Zhao Yuan ay nahulog sa kanyang inihanda na mga patibong.